Sabi ko, Lord, ito guys, biyaya mo talaga, sabi ko. Kung talagang ito'y para sa akin, iingatan ko itong tatanggapin ko. Kahit anong hirap, titiisin ko pa ako. Minsan nga, pag pinagdadalang tao ko sila, minsan gusto ko silang ilaglag, gusto ko silang... Naisipan mo yung ganun? Binigyan mo ako nito, alam kong sasamahan mo ako. Lord, sasamahan mo ako hanggang sa buhayin ko to, hanggang sa ipanganak ko to, hanggang sa pag-apahalin ko to. Sasamahan mo ako, alam kong sasamahan mo ako, Lord. Sabi ko ganun. Kaya tinanggap ko talaga yun. I left the hall light on in case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I've been sleeping with the light on dim. So guys, magandang hapon sa lahat ng viewers natin dito sa ating YouTube at sa ating Facebook page. Today po is sobrang, ayan, maulan talaga ngayong araw, pero ayan, kakatila lang. At nandito kami ngayon sa bayan ng Rosario, Batangas. So kasama ko si Luke at si JM dito sa kabila. So nandito kami ngayon kala Ate Tere para kamustahin sila. Ano, sobrang putik lang talaga dito ngayon sa kanila. Ayan, oh. Kamusta po Ate Tere? Ayos naman. Paraos naman po ngayong linggong ito ulit. Medyo maputik lang talaga, ano? Saan kami pwedeng dumaan dyan? Dito sa damo. Dito susuot na lang kami dito sa damuhan. Oo. Ay, hello po. Magandang hapon. Dito tayo guys. Alright. So tayo dito sa Kalamansian. Yan, tayo. Maulan po Ate Tere, ano? Umaga naman ay ayos pa naman. Mais-ayos pa naman. Kasi lang nung gabi, hapon hanggang mula. Maulan na. Okay, buti na lang din. May nadadaanan naman dito kala Ate Tere. Andito pala mga anak mo. Yung estudyante niya nagpasok? Nagpasok po may test sila ngayon. Ah, may exam. May exam po, hindi po pwedeng mag-absent. Kahit na ganyan yung panahon, ano? Opo, patapusin na lang po. Nagkain na po kayo? Diyan na po kayo, Ate Tere. Dito na lang ako. Alright, so Ate Tere, kamusta po muna kayo? Medyo ayos naman po. Okay naman? Opo. So ang estudyante mo, ilan ang pumasok ngayon? Pinapasok ko po sila lahat. Lahat sila? Gawa ng exam po ngayon. Paano yung pagpasok nila kanina? Yung ulan-ulan kayo na lalo umaga? Hinatid ko po sila. Naka-jacket yung dalawa ko, tapos yung ako may dala ng mga bag. Naglakad lang kayo? Opo, lakad lang. Na-late nga po kami gawa ng... Siguro maunawaan naman yung kapag na-late estudyante na ganito yung panahon, ano? Nagsisimula na ang teacher nung kami dumating. Okay. Sabi ko, ma'am, pasensya na po, ay bago pa nakalakad eh. Ano po ang ano nyo ngayon? Ano po ang... Nagtanghali ano ba kayo? Hindi pa po, agahan. Anong inumagahan nyo ngayon? Itlog po yung kanina sa aking mga bata, pinabaong ko. Okay. Na din po. Pero tanghalian, wala pang yung tanghalian? Wala pa. Okay. Itong mga nakaraang araw, kumusta po ang pagtatrabaho mo? Kamusta? Nakakapagpataya naman po ako paminsan-minsan, pero sa tanghali hindi ko na sila iniiwan kapag yung walang makakasama. Pag ano lang, pag umaga lang po, pag naririto pa siya, tapos sa hapon, minsan kapag yung narito ng aking mga estudyante, pero pagka yung maulan katulad kahapon, hindi na rin po ako sumubok. Tsaka medyo, ano po, mainit daw ngayon. Mainit ang? Pag-waiting, parang ano. Okay. Minsan kasi ay medyo, ano. Kumusta ito? Maulan ngayon. Paano yung tulugan nyo? Doon lang naman po sa may gilid na tulo, di may sakot pong timba. Oo nga, ay di ibig sabihin ko, kagabi ba umulan? Umulan ba kagabi? Medyo po, ano lang, kanina. Ambon-ambon lang. Kaninang umaga lang talaga yung mismong umulan ng ano? Oo, tsaka po kahapon, ng hapon. So ibig sabihin kagabi, kung ambon-ambon lang, hindi naman siya tumatago sa bubong ninyo? Hindi naman po. Kapag ka ganun lang, kapag ka ambon lang, ano? Kung si kuya nandito, wala siyang trabaho ngayon. Maulan po eh. Oo, nalaman ko kaya tanong nakaraan,
puputol ka doon? Sa silangan po. Oo, kasi nanggaling kami doon, guys, kala Ash. Nandoon daw yata si Kuya nagpuputol ng ng kahoy. Anong pinapuputol sa kanya? Nyug. Nyug yata po Nagdaw po. Nyug, okay. So, ngayon Ate Tere, ay nagpunta kami dito bukod sa para kamustahin kayo. Ay may dala kami doon sa Paano kaya? Padulas, dahan-dahan. Ayan. So, si Luke lalabas at may kukunin. So, paano? Hindi pa yung susi dito. Ay, Okay na, bukas na yun. Alright. Ate Tere, matanong ko lang po pala sa'yo. Dito po ba sa lugar na ito, sa part na ito, ay dito sa area na ito, Salaw po. dito sa Salaw, Opo. marami pa kayo ditong relatives? Marami pa ba kayo ditong kamag-anakan? Mayroon po akong isang kapatid. Kapatid? Saan po siya nakatira? Medyo looban din po sa kanila. Pagkapundar din po sila doon ng kaunting lupa. Kaunting lupa. Kayo po ba, Ate Tere, kapag may binibigay ang government dito, like mga ayuda, inaabot kayo dito? Opo, naaabot naman. Inaabot naman kayo dito? Gawa po ng may mga humahawak po sa amin. Katulad ni Ate Ado, kami ang siyang hawak dito sa amin sa Purok Uno. Okay. Pagka may ayuda po, tinatawagan niyo po ako. Minsan sinasadya ako dito. Okay. Nito nga pong Agustong ito, sabi ko pasalamat ako at ako hindi. Ay, hindi yan, GM! Mali. Sabi ko ay pasalamat po ako at hindi ako nakabili talaga ng bigas ngayong itong buwang ito talaga. Kasi po nung mga nung buwan ay 3 kalahating sako po talaga ang aking nakakonsuma namin. Dito kami nangungutang kay Ate Tuni. Pinautang naman po niya sa amin ng 1 buwan. 3 sako. Ngayon pong buwang ito, hindi ako nakabili. Gawa nang may nagbigay sa akin na hindi ko siya kilala. Pero sabi ko, Ining, bakit ako yung napili mong bigyan? Binigyan niya ako ng kalahating yung 1 sakong bigas na 25 kilo. Binigyan ka niya? Opo, nagpunta siya dito. Taga saan daw po siya? Taga ibaba po, Linlin daw po ang pangalan niya. Anak daw siya noong Erning na namatay. Okay, so inabutan ka niya ng yung kalahating sako ng bigas. Isinadya niya pa dito? Opo, yung 25 kilo, napayak ako. Sabi ko, Ining, bakit mo ako kilala? Sabi niya, anak po ako nung ni Ka Erning na namatay. Ining, bakit mo naman ako napiling bigyan? Okay. Sabi ko, kasi hindi ko naman siya kilala. Sabi niya, nakikita ko po kasi yung mga anak mo dyan palagi sa labasan, sama-sama sila doon, laging parang may bibilhin, sabi niya. Sabi ko, naku, Ining, salamat sa iyo, maraming. Tapos, dito po, binigyan din ako ng ni Mampe. Bigas din at saka asukal. Tapos binigyan din ako noong pamangkin ni Kuya Arnel ng 5 kilong bigas. Ito rin din, Agustong ito. Tapos yung dala-dala ninyo. Sabi ko, naku, salamat ng maraming at ako hindi may bili ng bigas. Napakalaking kaluwagan namin. Maluwag Tsaka alam mo ba, Tita Tere, na nabalitaan ko sa mga tao dito na nakapaligid sa inyo, talagang sa ugali nyo daw, wala daw talagang masasabi ang mga tao sa inyo dito. Kasi, kumbaga, maayos nga ang inyong pakikitungo sa mga tao, kayo daw ay mabait talaga. Yun yung sinasabi ng mga tao, na wala sila talagang masabi about na negative sa pag-uugali daw ninyong mag-asawa. Yun nga lang, ito Ate Tere, base ito sa mga sinasabi ng mga viewers natin. So kayo daw kasi ay, bakit daw din kasi umabot ng ganyan karami yung inyong anak? Alam daw po natin na mahirap din ang buhay, bakit daw po tayo nagparami ng anak? Ano naman yung masasagot mo dun? Yun naman po hindi ko kagustuhan. Yun naman po ay meron din namang pagkokontrol minsan. Talaga lang po talagang sadya sigurong pagkaloob sa amin ng Panginoon. Dahil sabi ko nga, may mga taong walang kaanak-anak. Sabi ko, bakit sila hindi magkaanak? Kako? Bakit hindi pagkaloob mo? Bakit itong ako ilan na yung anak ko ay sige pa rin sa akin? Sabi ko, Lord, ito guys, biyaya mo talaga, sabi ko. Kung talagang ito'y para sa akin, iingatan ko itong tatanggapin ko. Kahit anong hirap, titiisin ko pa ako. Kasi, yun talagang, minsan nga, pag
pinagdadalang tao ko sila. Minsan gusto ko silang ilaglag, gusto ko silang... Naisipan mo yung ganun? Naisip ko din yun, pero sabi ko, Lord, talagang para sa akin to, kasi minsan sinubukan ko talagang hindi talaga siya, talagang hindi siya, sabi ko talagang para sa akin to, para sa amin to. Kako sabi ko, binigyan mo ako nito, alam kong sasamahan mo ako. Lord, sasamahan mo ako hanggang sa buhayin ko to, hanggang sa ipanganak ko to, hanggang sa pag-aaralin ko to, sasamahan mo ako, alam kong sasamahan mo ako, Lord. Sabi ko gano'n. Kaya tinanggap ko talaga yun. Kaya kahit anong hirap, tinitiis po namin, pinapakain po namin ng aming mga anak sa aming pagsisikap. Hindi po kami gumagawa ng kahit na ano pong masama para lang sila ipakainin. Talaga pong pinagsisikapan po namin talaga. Kahit po anong hirap ay tinitiis po namin. Totoo yan. Kasi nakikita din po ng mga tao nakapaligid sa inyo yan. Ayan po yung sinasabi nila sa akin na nakikita nila sa'yo. Na kayo daw mag-isawa ay kahit naman nga daw ganyan na dumami ang inyong anak na halos magkakasunod. Kaya talaga nakikita din naman nila na kayo daw ay nagpupursige para po sila ay ganyan makakain sa 3 beses isang araw at makapasok kahit paano, makapag-aral. Nakikita daw po yan ng mga tao dito. So yun naman ay ang sabi lang nila, bakit daw po hindi tayo nagsubok na magpunta sa center, magpalagay tayo ng family planning, kung ano man yun na i-recommend nila sa atin. Gamit po ako ng pills nung una. Nung ang anak ko ay parang 4 na. Tapos hindi ako dinatnan, natakot ako. Sabi ko, naku, buntis yata ako, bakit ganoon? Nagagamit ako pero hindi ako dinatnan. Tinigil ko. Kasi yun po, hindi na ako sumubok ulit kasi sabi niya, huwag ka nang gumamit yan, nakakatakot yan. Doon sa amin meron. Kaya itinigil nyo na po yun. Ano po ba yun? Yung itinuturok? Yung pills po lamang. Dahil takot po ako. Iniinom lang? Okay, iniinom. So kaya itinigil nyo yun at ayun na nung gumamit ka noon, ilan pa lang ang anak mo? Ang 4 pa lang po. 4 pa lang. Bali ilan na ulit po ang anak nyo? Ilan ulit? 8 po. 8. Okay, 4. 7, 8. So ang nadagdag noon ay 4 po. 4. Kasi yung pong aking panganay naman, kaya siyam yung anak ko na iyan, yung aking panganay naman, anak ko yung sa pagkadalaga ko. Nung high school pa ako. Tapos iniwan din naman ako ng boyfriend ko noon. Ang mama ang sumalo noon. Kasi sa kanila din yung nakapangalan. Sa kanila nakatira, kaya itong 8 ito nasa akin. Yun naman ang importante kahit na kasi alam mo yun, naniniwala din ako ng bata kasi blessing yan ay. Diba? Kaya kasi sabi nila, maswerte ka na nabigyan ka ng anak. Kasi kagaya ng sinabi mo kanina, maraming tao yung nangangarap magkanak pero hindi magkaroon, di ba? Hindi mabigyan ng blessing. So ikaw na bakit mo tatanggihan yun? Ang dami nga nangangarap, di ba? Okay lang naman yun, guys. Nabasa ko lang kasi mga comment nyo na ganun nga, na ang daming anak, ba't kasi anak ka ng anak, ang hirap na ng buhay, nadadamay sa hirap ng buhay. So, ang aanihin naman nila dito, guys, kung mapagsikapan nila ate, what if, di ba, magkaroon tayo ng what if, paano na lang kung mapatapos lahat yan nila sa pagsisikap kahit na mahirap, di ba? So, yun naman yung maganda doon. Maraming magtutulong-tulong na magkakapatid para sa kanilang magulang. Kapag ka mag-isa lang ang hirap, di ba? 2 ang hirap. So, alright, ate, dala mo dito, JM, babasa kayo dyan ng ulan. Ayan, meron nga pala kami ditong ito, gamitin muna ni kuya ha, pansamantala gamitin niya na muna to, kahit pa paano may mapuputol naman siguro to, kasi ito yung dumating, mali yung dumating na order namin. Dapat ang order namin is yung parang 34 yung size niya, ang dumating sa amin is 24. So masasayang naman, di naman kami nagaganyan. Gamitin na muna ni kuya. Sa tingin mo kuya, may mapuputol ba yan? Sa mga nyug, kaya yan? Hindi mapuputol, hindi lang kaya panggayat. Panggayat, pero putol kaya? Okay. So mali kasi yung dumating na natin. Pwede bang buksan? Ayan, si Totoy. Tingnan nga natin, buksan mo nga kuya. Makikisuyo ako sa'yo. Kaya ako nagulat nung dumating yan, sabi ko parang ang liit nung dumating. So nung chinek ko nga, ay mali. Ang hirap magbayad talaga ng, alam mo yung magbabayad ka na agad online.
Kasi ayan, kaganyan, mali yung pinadala sa atin na ano. Kinokontak ko naman yung seller, hindi naman na nagre-respond sa atin. So, ano sila, tumubo sila doon sa binayad natin kasi yung pinadala nila, maling size. 24 ano lang to. Inches ba o millimeter? Hindi ko alam. O meter, 24 meters yata. Hindi ko alam kung anong sukat niyan, nilimutan ko. Basta yung ano, yung number lang yung alam ko. Kutsilyohin mo. Ayan, kahit pa paano mga kami may mapuputol yan. O, para sa susunod, pag ano, di yung malaki na lang. Yung nga lang, doble nga lang tayo. Nasaan yung ano niyan? Di ba may kadena yan? Naring sa loob. Meron? Anak, Ito lang kasi yung nauuna pa mga batas. background yung ano niya yung brand niya, yung sa lahat na nakita ko. May Honda ba yun? May Honda ng ganyan, di ba? May Honda. Stila ang iyo sila. Hindi, may Honda may nakita kong Honda na brand na ganyan. Kaso nga lang, medyo hindi ganun din kaganda yung mga feedback, kaya ito na in-order ko. Alam mo naman yung mag-assemble niyan, ano? Nasaan yung kadena niyan, kuya? Nandyan pala. Okay. Pero ito pang putol-putol ng mga ano lang. Pero sa pang-baap, Hindi pwede, ano, sa mga pang kasi yung nyug, ano yun ay, yung isa size by size mo na, di ba? May 2x3, may 3x4, mga ganun. So ito, pwede lang siya, pamputo lang talaga. dahil pag ito ibinaap ng manok, ibibigay Bibigay ang ano, kasi ano yun ay, kailangan doon malaking horsepower, tapos malaki talaga. Alright, so di bali, okay lang, at least may dadagdag kay kuya, tapos pag dumating na lang ulit yung ano natin, may dalawa si kuya magagamit. Malukot naman, itutoy. Inuna na namin itong dalhin para na sa ganon ay may magamit na si kuya kahit paano pang putol-putol, makatulong na pang putol-putol. Darating na mas Ha? ipapakiwin na po daw ang sarili. Ay, may papakyawan. Tama-tama, magagamit niya. Magagamit mo na yan sa pakyawan. Kung ano yung mga sanga-sanga. Okay, ayos. Kahit paano, makakatulong pala kaagad, ano? Apo. Tamang-tamat din na natin dito kasi inantay pa natin yung isa. Diba? Sana yung manghihirap pa ako ng followers yun. Manghihiram ka pa sana, o diyan, magagamit mo na. Okay ba yung brand na ganyan? Si ano ito yata. Okay din naman yung ganyan, steel na ganyan? Okay. Tagal naman yun. Okay. Ano kung kayo malikot? Ang malikot. Ang likot Aba. Ay, isa pa rin ito Di gasolina yung ganyan din, di ba? Di tuti. Nilalagyan din ng tuti yung ganyan. Ang hirap, wala kasi tayong alam sa mga ganyan, guys. Hindi kasi tayo nagpa-power so. Diyan mo si Anek. Kaya maganda kung minsan na-experience talaga natin lahat, di ba? Kaya nga ako, kung minsan, pag may pagkakataon, kagaya nun, mayroon tayo na vlog na nagtatanim ng palay, in-experience ko talaga yon para nang sa ganun, alam ko kung gaano kahirap. So kagaya nito, pagpa-power so, di natin alam yan kung paano i-handle, i-maniobra, i-assemble, di ba? Kaya nga sabi ko, ang lesson lang talaga din minsan wag nating lalangin yung alam ng iba. Like, yung iba, karamihan sa Pilipino, sabihin, Naman, ay. ganito lang naman yan si ano, ganito lang naman yan si ganyan, di ba? Huwag nating lalangin yung mga bagay-bagay na ano, kasi hindi natin alam yung ginagawa nila, di ba? Hindi alam yung Kaya hindi natin pwedeng langin yung trabaho ng iba. Kagaya na ito, pagpa-power so, hindi naman natin alam yung paano gawin, so, hindi natin pwedeng langin yun, di ba? Anak, aba. Alam ni Kuya mag-assemble. Kunin mo ito kagad. Sabi siguro. So, kumusta naman Ate Tere ang alaga mo na baboy? Okay naman po. Okay naman, naalaga naman ng ayos. Opo. Ang pakain naman po niyan ay doon po sa may-ari. Sila din nagpo-provide niyan. Opo. Kaya wala Kayong isipin talagang puro alaga lang talaga. Alaga lang. Sila po ang nagdadala dito. Sila ang nabili. Matanong ko pala Ate Tere, dito ba pwede kayo mag-alaga ng 45 days? Marunong ba kayo nun? Marunong ganun. Marunong ba kayo mag-alaga ng ganun? Magagawa naman ng kulungan. Oo, kulungan. Pero alam niyo mag-alaga. Opo. May mga gamot-gamot sa iyo. Oo, ang gamot lang naman yan,
Betresin Gold, yung para sa sipon. Opo. Dahil ako nagtrabaho na din dati sa Paitlog. Paitlogan ng manok. May idea pala si kuya eh. Alam mo kasi, Marami na rin po siya napasukang mga gayang trabaho. yung kasing Sari-sari. gano'n na kaya ako nire-recommend yung gano'n na 45 days. Kasi nga, minsan hindi pa umabot ng 45, 40 days lang, 35, 38, pwede mo nang i-dispose yun. Opo. So, ang gagawin nyo lang dyan, kung sakali magkaroon kayo ng ganyan, kukontrata kayo sa, malayo ba palengke dito? Malapit. San Juan po, tsaka Rosario. Oo, dalawang pamimilian nyo. Opo. Pwede kayong kumontrata doon ng mismong nagtitinda sa loob ng palengke, Opo. nababagsakan kita ng ganito, ganyan. O, Opo. di ba? Buwan-buwan may kikitain kayo. Opo. So meron kaming tinutulungan nun sa Bicol, kumikita sila, labas na lahat yata, nakakalabas sila ng minsan 5,000 pesos. Opo. O malaking bagay yun. Opo. Di ba? Hindi natin mapupulot yun. Opo. Talagang sigurado kang may pambigas ka na. Oo, di ba? Galingan mo lang mag-alaga, Opo. mahalin mo lang yung inaalagaan mo. Aanihin mo rin, di ba? Nagsimula nga lang sila nun, 15 piraso 50. Ngayon marami na. Oh, hanggang sa napa 100 yata nila. So, kung sakali man na mabibigyan ko kayo ng pagkakataon na mag-alaga, bibigyan ko kayo ng pampuhunan, ma-handle nyo kaya? Opo, mahahandle naman. Kasi Ma-handle nyo. pagka gayaan, may power so naman po siya, hindi naman kailangan siya sobrang aga. Tapos pagka naman ganito na ulan, nandito naman talaga siya. Okay. Sa hapon naman, nauwi din naman siya ng alas 4, gawa ng may mga baka pa siya. Okay. Hindi maalagaan. Okay. Narito naman ako, hindi naman ako aalis ng maghapon. Oo. So, sige, ganun. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon din na makapag-alaga ng 45 days. Opo. Maraming choice dyan. Kaso nga lang, wala kayo. May kuryente ba kayo? Meron po. Pag may kuryente kasi sila, kailangan din nila guys ng ref. Kasi may choice doon ay pwede nilang balahibuhan na yon. Tapos ipaalam nila sa tao na meron sila dito mga fresh na karne ng manok. Tapos dito sa kanila bibili, di ba? Opo. Yung mga ganun. Pero pwede din namang isang bagsakan na lang sa palengke. Oo. Mas mahal nga lang kung sila yung magbabalahibo dun sa manok, maglilinis sa madaling salita. Meron din. yun. Minsan kasi dito, marami naman din dito mga bahay-bahay. Oh, Pag minsan nalaman nila, pwede mo silang deliveran, di ba? Lalo pagka may okasyon, ganyan. Mas mga mahal na yun. Pasko, mga ganyan. Mas mahal yun kapag Fiesta. Naku, madali yung mga ganyan. Ano yung guys kasi, kumbaga para sa akin lang, kapag kababoy kasi, magbibigyan natin sila ng pang-alaga din ng baboy para may sarili sila. Kaso, ang tagal nun guys kasi, ang tagal din ng pera doon. Kumpara sa 45 days, na every month, may sigurado kang pera kung gagalingan mo sa pag-aalaga. Di ba? So sige, one of this day, malay natin, mabigyan ko kayo ng para doon. Ano? Pero ang tanong, ang kulungan pa paano? Gagawa siya. Gagawa ko kahit tuwag. Okay, ganun. Tapos, pwede ko naman kayo provide ng screen, pambubong, Opo. mga gamit sa pagpapanday. Ano? May gamit naman siya pampapanday. Di yung kawayan lang, kukuha siya. Okay. Kaya na naman niya yun. Sige. Bibigyan ko kayo ng ganun, ha? Opo. Sige, salamat. Para nang sa ganun, meron ka din atitiring inaasikaso kapag nandito ka, bukod sa baboy. Ano? Good opportunity yun para sa inyo. Salamat. Wala ka naman. Sige, huwag kayong mag-alala. Provide namin yan sa inyo para may iba pa kayong pagkakita. Ha? Oh, nakakabit mo na kuya. Paano ganito pala matitesting? itsura niya. Wala kang gasolina. Oo, okay lang. Gasolina nga pala, number 1 kailangan dito. Dapat para matesting mo Tapos umaandar. tuti, nilalagyan ng tuti, sabi ni kuya. Nahalagyan ng tote. Ganito pala yan, itsura niya. Kaya sabi ko, ano kaya buuin na natin nung nasa bahay. Pero sabi ko, wala tayong alam dito. Lalo yung malaki hayaan na natin na si kuya yung bumuo nito. Okay. Parang sunod, may mas maliit pa dyan. Ano? Meron, kasi 24 Kasi ito ay. yung pinagagawa din sa iyo minsan pag Ayan yung manapos. sa, ano niya, sukat niya, 24. Ang pinakamalit niya na ay 20. O di yung maliit yun, 20 ano. 20. Ito yun, oh. May mas maliit pa pala. Saan ba yun? Wala na pati. Andun sa papel eh. Basta ano yan, 24 yan. Yan, dumating na yung 24. Tapos meron niyang 22 tsaka 20. Ito. Dito, ayan oh. 20, 22, tsaka 24. So yung pinadala nila, 24. Pero ang order namin, 34. Opo. Pero ang pinadala, 24. Pagkamali. Pagka ganun, hindi na po maibalik. May babalik naman kung magre-reply.
kung responsible yung humahawak ng inorderan. Pero since hindi nga sila responsible, ayun nila mag-reply. Pwedeng sinadya nila o na mistake lang talaga. Nagkamali. Pero okay lang yun. Ano, okay lang naman yun. At least magamit na ni Kuya kahit paano pang pakyawan. Mag-ano daw siya. Kikita ka naman doon, Kuya. Kikita din naman. Kikita, pakirin ng kikita. Ayos din, kahit paano kung kikita. Anak, wag. Kaya hindi ko maano yun, wala akong power sa gilid. Magbabayad din ako. Ganun din, hindi rin buo na makukuha, ibabayad mo rin. Pero ngayon kahit paano may magagamit ka na. Gasolina na lang kailangan mo dyan. Ganyan pala yan. Yung tuti ginagamit para madulas. Madulas, ano? Yun, pag ito walang piston, naputok ang... Ay, walang tuti, naputok ang piston. Puputok ang piston. Sira Kasi agad nga, ang makina. maganit yun eh, no? Sira agad ang makina pag walang tuti. Sayang naman. Okay, sige. So, Ate Tere, ganito. Siguro by next day, kapag dumating, babalik kami dito, ha? Opo. Para si Kuya ay maging dire-diretso. Tapos, antayin mo yung sinasabi kong 45 days. Marami niyan dito mabibilhan sigurado. Pero gusto ko, mauna muna yung pagkukulungan. Dahil na ako mausap dito, mamutol ng kaway. Marami ditong mga... Kaso good timing kaya, natag-ulan ngayon. Ito din iniisip ko pala eh. Kasi kapag sinipo ng manok, dyan mamayat yun. Tingnan natin yung panahon Opo. din ha. Kung tama ba na magsimula tayo ngayon ng 45 days or ganito na muna ang pupukusan ninyo. Ano? Opo. Tingnan natin guys pala yung panahon na isip ko kasi kapag tag-ulan na sabi pala sa akin ng mga nabigyan natin na ito sa Bicol na kapag tag-ulan na yung hirap kasi once sa sipunin ng manok pwedeng mamatay or ayun, payat. Kapag kinilo, lugi ka. Hindi ka kikita. Ano? Maganda naman siyempre yung sulit yung pag-aalaga mo. Pag binenta mo, mabigat. Ganyan. Pag tag-ulan talaga, masakit hindi nga talaga mga hayop. Tama naman. Okay, so ayun, sige guys, paano? Pupunta muna kami Ate Tere, ha? Apo. Dinala Salamat lang po. namin talaga to. Opo. At para kamustahin kayo. Kaya ha, sige, ingat. Ano na lang, paano ingatan mo na lang. At yung darating, magagamit mo pa rin naman yun. Ano? Salamat po. Walang ano man. At Kasi least, ang pag-uminit ko na nagagamit na. ayos. Diba? Taas mo nga kuya, salamat pakita po. natin. Pataas nga natin. Itaas mo nga. O yan, may magagamit na si kuya pang putol ng katawan ni Jay. Hindi nga lang matatari, walang gasolina. Pero at least meron na, di ba? Made in Germany pala yan, kaya pala recommended ng mga ano. Made in Germany. Okay. So sige, antayin nyo na lang ha. Apo. Yung susunod, okay. Maraming Punta muna kami. salamat. Sige, Ate Tere, ha? Maraming. Kunin ko muna yung... Ayun nga pala. Alright. O sige. Sige, punta muna kami ha. Salamat po. Wala pong ano man. Sige po. So salamat sa magigiting natin na cameraman kahit umuulan. Na andyan para... Salamat po. Sige po. Ingat kayo. Palabas na rin tayo. Ang daming kalamansi guys. Tagbunga ng kalamansi ngayon. Diba? So ayun, bigyan natin sila ng pagkakataon na makapag-alaga. Try natin. Wala namang masamang sumubok. Subukan natin. Mali natin magaling pala sila mag-handle ng 45 days. Diba? Tsaka yun, yung mga naibibigay din natin na request nila, power saw, yes, may bigay natin sa kanila. At sana magamit nila at yun, maingatan nila kahit paano para naman worth it yung magamit nila ng worth ng kumbaga ay sulit, di ba? So maraming salamat sa pagsama nyo sa amin at muli Marcos TV Channel, salamat sa team ko, kay JM, kay Luke at sa lahat ng patuloy na sumusuporta, sumusubaybay. Kay Commander din, supportan yung mga personal vlogs namin at sana makagawa pa kami ng maraming video at sa charity naman sana marami tayong matulungan pa na tao at sana nandiyan kayo palagi. Maraming salamat. Panoorin nyo yung bagong upload natin kagabi about kay Ate Ninya. Ito yung thumbnails na yun. Dapat pala nasa unahan ko to nilagay pero okay lang. Ayan, lalagay ko lang din sa unahan to. Panoorin nyo sa mga hindi pa nakapanood and salamat. God bless sa lahat. Pupunta pa kami ng Batangas City. Kita-kits tayo sa susunod na vlog.